mga bata napapakanta, napapaawit, nakapagbigay ng kabulihan sa iyo, Lord. Ganon kasarap, purihin ka. Ganon kasarap, itaas ang iyong pangalan, Panginoon. At nagpapasalamat kami dahil pinaranas mo sa amin yung presensya mo. Nagpapasalamat kami dahil may tinatch ng puso sa lugar nito. Alam ko, Lord, hallelujah. Simula ngayon, tinatanggap ka na niya sa buhay niya. At dalangin ko ang patuloy na pagkilos mo sa buhay niya, Panginoon. Hallelujah! Salamat na patuloy namin naranasan ang pagkilos mo, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan. Patuloy namin naranasan na iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, Lord God, ang iyong kagalingan, Lord, ang iyong kapayapaan. Hallelujah! Hallelujah! Ang lahat mo ay magbigay ng taas na pagpuri na lakbang para sa Diyos na buhay! Hallelujah! 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 Puri ka, Diyos! Hallelujah! 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 Jesus! Hallelujah! Oh, hallelujah! 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 Patuloy ang pagpupuri sa iyo, Panginoon! Hallelujah! 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 Jesus! Oh, hallelujah! Hallelujah! Praise the one who set me free. Hallelujah! That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living talagang tatago sa puso ng Panginoon. Amen po ba? Napakasarap umawit. Amen. Amen. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. So ito naman po yung time upang kausapin natin ang Panginoon. Ako po yung nalalapit sa harapan niya. Malaya po kayo na kausapin ang Panginoon. Yung prayer ko po kasi is pang general. Pero kayo, yung sarili po inyong panalangin
para sa Panginoon. Ibukas po ninyo yung bibig ninyo. Manalangin po kayo, itulog ninyo sa Panginoon yung nasa puso ninyo. Manalangin po tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Tayo ng tawad sa Panginoon. May idulog tayong bagong panalangin sa Panginoon. May pupunsulta tayo sa Panginoon. May hihingin tayo sa Panginoon. Kailangan mo ng knowledge, wisdom, understanding. Kailangan mo ng pusong dalisay. Kailangan mo ng kagalingan. Kailangan mo ng kalakasan. Kailangan mo ng lakas ng loob. Kailangan mo ng katagumpayan. Kailangan mo makabangon. Kailangan mo makakita. Kailangan mo makalakad. Lahat ng kailangan mo. Ang Panginoon ang makakapagbigay sa'yo. Kaya kapatid, open your mouth. Kakausapin ka ng Panginoon. Dahil open lang din yung puso, ang iyong isip, ang iyong tenga. Open your mouth to the Lord. Speak to the Lord. Sabi ko nga po, Panginoon, naririyan lang sa tabi mo. Speak to Him. Hindi kita kailangang marinig. Pagkat ang Diyos ang makakarinig ng iyong tinig. Speak to the Lord. Hallelujah. Huwag kang mahiya, sino yung makakarinig. Kasi yung katabi mo, nananalangin din siya para sa sarili niya. So, huwag niyo lang pansinin kung mga nasa tabi niyo. Open your mouth to the Lord. Speak to Him. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat ng gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos namin na gumagawa ng himala, nagpapagaling, our way maker, miracle worker, and promise keeper. Lord, ikaw lang po ang nag-iisang Diyos na aming pinagkakatiwalaan ang aming buhay, ang aming nilalapitan, ang aming pinagkakatiwalaan, at ang aming pinapasalamatan. Lord, right now, Panginoon, nananalangin ang aking mga kapatid, Panginoon, sa iyo. Lord, batid mo po ang puso nila, Lord God. Alam ko, naririnig mo ang bawat piling nila, Panginoon. Ikaw na nga po, Panginoon, na sumama sa kanila ang nagbigay ng kabungguran sa kanilang mga panalangin. Ikaw, Lord God, ang humipo ng kanilang mga puso, kanilang mga pamilya nila na hindi pa nila kasama dito, Lord God, right now. Touch their lives, Lord Jesus. Walang malayo, malapit sa iyo, Panginoon. Alam ko, isa sa mga pinapanalangin nila yung pamilya nila, Panginoon. Pero pinapagkatiwala namin na lahat ng paghinanangin sa iyo, Panginoon. Napagkabukurin mo nga po kami in one spirit with your love, Jesus, Lord. Na naniniwala kami hindi pa huli ang lahat para sa kanila na masusumpungan ka rin nila, Panginoon. Na kung paano kami, Lord, nagtiwala sa iyo, ganun din sila magtitiwala. Na kung paano mo kami pinakay at hinango sa dating kami, ganun din mo sila aakayin, Panginoon. Na kung paano namin naranasan yung miracle from you, ganun din nila mararanasan, Panginoon. Dahil you are just and fair, Lord Jesus. Hindi dahil huli na siya, ito lang ang para sa Kanya. Kung paano mo siniksik, hindi kumakapaw ang pagpapala ng mga anak mo, ganun din sila, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil meron kaming tatay na buhay, tatay na makapangyarihan at sinasamba, you are the Lord of Lords and King of Kings. Hallelujah. Sino pa ba ang makakatalo sa iyo? Sabi nga, nabasa ko kanina, if you are with us, who can be against us? Hallelujah, Jesus. Thank you for being with us, Lord Jesus. Kami man, Lord God, ay nagkamali sa iyo. Kami man ay may pagkukulang sa iyo. Dahil ikaw, hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami pinagkulang. Bagkos, patuloy mong sinisustain ang aming pangangailangan. Nalagay ko kay Pastor Neng, hallelujah, Jesus. Salamat sa kagalingan, Lord, na nararanasan niya coming from you, Lord Jesus. Siya ay iyong lingkod, Panginoon, kaya naniniwala ako patuloy ang iyong pagpapala at kagalingan at himala sa buhay niya, Panginoon, kung paano kanya pinaglingkuran nung una ka pa lang niyang nakilala, Panginoon, ganun mo pa rin pag-alabin ang puso niya sa pagpapala sa iyo at kung nangangailangan siya ng knowledge, wisdom, understanding, ipagkaloob mo. Dahil alam namin, patuloy mo siyang gagamitin ang buhay niya upang marami pang makarinig ng iyong salita, upang marami pang makakilala sa iyo, O Diyos. Salamat sa buhay ng aming pastor na si Pastor Neng, Panginoon. Patuloy, Lord God, bless him, Lord Jesus, kasama ang kanyang mga pamilya, O Diyos.
kay Panginoon Diyos. Thank you, Lord, sa araw na to, Lord, na natatanggapin namin ng masaya at ng buong puso ang iyong good news sa bawat isa. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Isa po mga sa palakpak para sa Diyos na buhay. Hallelujah! At dahil sa linggo tayo hindi nagkita-kita, magkamustahan po tayo. Ating kabayan ang ating mga kapatid. Tunay na, pagod natin i-declara kung gaano mabuti ang ating Diyos, maging sa atin, sa iyo, at sa ating lahat. Hallelujah! Buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ibalakpak po natin ang kamay. Ibalakpak ang kamay. Itaas, itawan. Sabayan mo ng indah. At sumayaw-sayaw. Ibahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa atin. Ito pa, kay buti ng Diyos. Ibalakpak ang kamay. Itaas, itawan. Sabayan ng indah. At sumayaw-sayaw. Ibahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng sa iyo, sa iyo. Kay buti ng Diyos sa atin. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa presensya mo at pagsama mo sa amin. Sige po, maaari na po kayo maupo. Alam ko, napagod kayo. Amen. Talagang ako'y nagagala dito sa unahan na makita ang lahat ay bumubuka ang bibig umaawit. At tuloy nga mas natuwa ako na yung dalawang bata, sa totoo lang itong dalawang bata na to, kung mapapansin nyo, ang kulit, labas, pasok, hindi ko talaga sila nakikita umaawit. Pero kanina, talagang tungtuwa ako sa kanila. Si JB, gunagaling pa yung mata niya. Sana, ano po yung bata, pero ano mo yun, nakakatuwa. Alam mo, ako yung anak ni, ako yung nanay nga, at nakita ko siya, talagang mapapalunga ako para sa Panginoon. Praise God, ang anak ko talagang mahawi para sa Panginoon. Hallelujah. So ngayon po, ino-open ko ang unahan kung sino pong nais magbalik ng papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Ay, ikaw ang baby ko? Oh, hallelujah! Oo nga naman, praise the Lord. So sino po ang napagpala nito nakalipas na linggo? Sino ang tinouch ni Lord ang heart? Sino ang may answered prayer? Sino ang na-bless? Meron po bang nais mag-share? Wala. Palaging, alam ko meron yan. Hinala, huwag na tayong mahiya. Ako lang ito. At si Lord yung bibigyan mo ng kapurihan. Wala talaga. Wala si teacher. Ay, si Praise God. Si tatay. Talagang si tatay hindi nauubos ang kanyang pasasalamat sa Panginoon. Yay! Clap your hands! Next time ka na, baby, kapag nakaka-talk ka na, kahit pa ulit-ulit na, Walang praise the Lord, translator. hallelujah. Walang translator. Oo, wala pa, hindi kaya. Maraming salamat mga kapatid. Nandito tayo na tayo mag-tikron. Kaya nagpapasalamat tayo ng sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi nga, huwag niyo sabihin, malungkot kayo, kapatid. Ang sabihin niyo, masaya kayo. Masaya na ba ang lahat? Amen. Kaya,
Nagpapasalamat po ako, kapatid. Nung ako'y nagparito nung nakarating ko, sabi ko nga, pagbaba ko ng jeep, mag-diretso ako. Tingin ako ng tingin ko sa kaliwat kanan. Sabi ko, nasaan ba itong yung Church. simbahan? Kasi nga Nagtuloy ako doon. Malapit na ako sa Quirino. Pag tingnan ako ng ganun, iba na ito. Trend na pala to, trend. Jollibee na pala. Kaya, magkasama tayo sa Panginoon, nanalangin talaga kay Lord. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako, gabayan mo ako na mampas na po ako dito sa Amen. Kaya, pinababayan ako ng ni Lord. Bumalik na ako dito. Nakita ko si sister. Pasok dito sa may titingnan ko. Sabi ni sister, alalayan niyo si tatay. Agad na ako rito. Sabi ko, salamat kay Lord na nakarating po ako rito. Amen. Amen po. Amen. Paghinang Diyos, nabuhay ni tatay. Ito yan, kasi kahapon naranasan ko din, hindi mag-pistin ako. Talagang salamat din sa Lord, kasi nga, ni tatay talagang malawo ang mata niya. Tama naman na kay Lord siya lumapit. Tapos nakarinig, bagamat malabo ang mata ni tatay, alam ko, dahil matagal na natin siyang kasama, kilala niya na yung bawat boses natin. Kaya, si sister, alam niya yun. No? So, nakapasok siya, nawala na po kasi yung tarpaulin natin sa baba ng nakaraan, kaya siguro yun yung palatandaan niya. Ako naman lumagpas ako, nakababa ako ng Central Terminal kasi inaaral ko po yung kanta, kumakanta ko, Hosana, Hosana, Hosana. Pagtingin ko, Pedro Hill? Bakit Pedro Hill? Tinignan ko yung board, nakita ko katabi ng Pedro Hill, Quirino. Kasunod pa yung Quirino. Di kumanta naman ako ng kumanta. Bakit UN na? Pagtingin ko UN? Tapos hindi na ako makalabas. Sa Central Terminal na ako nakababa. Anong oras na ako nakarating? Pero salamat sa biyaya ng Lord. Talagang sobrang na-bless po kami kagabi. At napakaganda, hindi lang rehearsal ang ginawa, kundi kumilos ang Lord sa amin. Kaya yun nga, may bagamat may mga balakid na ganun, pero hindi huli ang pagkilos ng Panginoon. So, let's be ready po sa pagtanggap ng blessing sa umagang ito. Are you ready po ba? Amen! Amen! So, tinatawagan ko po ang ating lingkod, Pastor. Yan na naman ako. Tony Rivera, ito po lakas ang kalakpakan sa Diyos sa buhay. Ayoko talaga yung nagaganon kasi manulito. Palagi ko masasabi. Nagpo-post talaga ako. Baka mamaya, ano yung sister? Gulo si Pastor. Wala na ako dyan. Kayo na yan. Ito, na ako. Lagyan mo na lang. Para. Lord, hallelujah, magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon sapagkat alam natin kahit mahirap ang buhay, pero salamat sa Panginoon, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Sapagkat alam naman natin dito sa mundo ito, talagang makikita natin yung mga nangyayari sa mundong ito. At ang nangyayari dito sa mundong ito, talagang kung titingnan mo, talagang hindi na talaga paganda itong mundo, kundi papunta na talaga ito sa katapusan na sinasabi ng Panginoon. Di ba? Di ba? Nagkalindol sa ibang, dito sa Banting Mindanao. Pagkatapos, nakita mo sa ibang bansa, meron din nangyayari ngayon. At nakikita natin, meron pang parating na mangyayari talaga. At ngayon, nagsisimula na yung tinatawag nila yung El Nino. At alam natin, hindi basta-basta yung El Nino. Naalala ko sa una, yung 1983, yung dumating yung parang El Nino.
bata pa ako noon, doon ko nakakita na yung kalabaw nilalagyan ng eyeglass na kulay, yung parang green, para yung kahit yung damo parang tuyot na, pagtingin sa parang green pa rin, di ba? Naalala ko yun sa panahon namin na nakita ko talaga kung gaano kahirap yung El Nino, na makita natin yung grabing brownout kasi nga walang tubig sa Maria Cristina po sa Davao, kasi doon ako sa Davao lumaki talaga. Nakita ko doon yung hirap talaga ng El Nino na nangyari ngayon. Binabalita na naman may El Nino naman, at hindi basta-bastang El Nino, kasi yung El Nino na tama sa mundo ngayon, sinasabi nila na super daw. At alam naman natin, pag super, ibig sabihin, dalawang klase lang yan. Malalakas na bagyo at matinding tagtuyot. Yan yung dala ng El Nino. Kaya patuloy lang tayong maglingkod sa Panginoon. Patuloy lang tayong humawak sa Panginoon. Kapagkat alam natin, sa buhay na ito talagang mahirap talaga kung wala ang Panginoon. Pero kung nasa atin ang Panginoon, bagamat mahirap ang buhay, may tutulong sa atin. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita, Panginoon, na aking dadalhin sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo itong salita mo na aking dadalhin sa umagang ito, na ito'y maging pagpapala, Panginoon, at kalakasan ng aming buhay. Sapagkat itong salita mo ay buhay, itong salita mo ay pag-asa, itong salita mo, Panginoon, ang tagumpay ng aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain mo ito na maging rema, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon. At Lord, ikaw na, Panginoon, na magpaliwanag dito sa bawat puso namin, sa bawat isip namin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa amin sa araw na ito. Sa ilang ang papuri, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang tema na aking dadalhin sa umaga nito, The Bride of Christ. Tandaan natin, mga kapatid, tayong lahat, tinawag tayo ng Panginoon hindi lang para maligtas. Tinawag tayo ng Panginoon para mapabilang sa kanyang mapapangasawa. Sapagkat tayo, tinuturing tayo ni Kristo bilang kanyang kasintahan. Kaya nga ang church hinahalimbawa siya sa babaeng birhin na ikakasal sa kanyang Panginoon. At tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang tinawag ng Diyos, tayo yung kabilang sa Bride of Christ. Kaya nga ang key verse natin mababasa dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Ang sabi dito ng salita ng Diyos, "Maka-Diyos na pagsisilos, kasi ang nararamdaman ko para sa inyo, sapagkat tulad kayo ng isang dalagang birhen na ipinangako kong ipapakasal sa isang lalaki, si Kristo." Ang sabi ni Apostol Pablo, na tayong mga iglesia ng Diyos na buhay, tayong kabilang sa iglesia ng Diyos na buhay, tayo yung ikakasal sa Diyos. Kaya nga dito, may tanong dito sino ba ang bride ni Kristo? Walang iba, ang bride ni Kristo ay kanyang iglesia. Saan siya pipili na mapapangasawa niya? Sa iglesia. Sapagkat ang iglesia ang kanyang niligtas. Ang iglesia ang kanyang pinatawad. Ang iglesia ang kanyang binigay yung buhay niya para sa iglesia. Sapagkat ang iglesia, yun ang ihaharap niya sa kanyang dakilang Ama. Kaya purihin na natin ang Panginoon sa araw na ito. Kaya may tanong pang isa ano ang qualification bilang Bride of Christ? Tandaan natin, mga kapatid, kaya natin ito pinag-aaralan sapagkat lahat tayo na kay Kristo Jesus ay ligtas na.
Pero tandaan natin mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, hindi lahat ang ligtas makakasama sa rapture. Kasi ang tinutukoy dito na bride of Christ, ito yung mga tao na makakasama sa pagbalik ng Panginoon. Kaya nga tayo, nire-ready tayo ng Diyos eh. Kaya tayo, ang Diyos, ayaw ng Diyos na ang kasalanan maghari sa buhay natin. Kaya ayaw ng Diyos na tayo maging malupaypay sa paglilingkod sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, parati tayong may langis sa buhay at may ilaw sa buhay. Kaya nga makita natin yung halimbawa ni Kristo sa 10 birhen, di ba? Yung 5 birhen, ang sabi ng Bible, yung 5 birhen, tawag nito, matatalino. Sapagkat bukod sa may ilaw sila, may dala silang langis. Ang yung mga mangmang, may ilaw sila, pero wala silang langis. Kaya pagdating ng kasal, pagdating ng bride, ng ikakasal, ang nangyari, wala na silang ilaw dahil wala silang langis. At tandaan natin, gusto nating magkailaw yung buhay natin, kailangan manatili ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo, yan ang tumutulong sa iyo para maging active ka sa Panginoon. Yan ang tumutulong sa iyo para mabago ang buhay mo. Sapagkat kung wala ang banal na Espiritu Santo, hindi ka magkakaroon ng ilaw. Ano ba yung ilaw na sinasabi dito sa Bible? Ang sinasabi dito sa Bible na ilaw, walang iba, yung buhay ng tama, pamumuhay na tama, gumagawa sa kalooban ng Diyos, nakikita yung magagandang at mabubuting gawa sa buhay niya. Yun ang tinutukoy ng Bible na ilaw. At hindi ka magkakaganon kung wala ang Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo, siya ang bumubuhay, siya ang nagbabago, siya ang kapangyarihan ng bawat Kristiyano. Kaya nga dito, mga kapatid, kaya sa umagang ito, talagang pagbulay-bulayan natin. Sapagkat alam natin, hindi lang tayo tinawag ng Diyos para maligtas. Tinawag tayo ng Diyos para mapabilang sa Kanyang kasal. At tandaan natin, hindi lahat ang maliligtas ay makapabilang sa kasal ng Panginoon. Tandaan natin yan mga kapatid. Sapagkat may mga Kristiyano talaga na hindi lumalakad ng tama. At hindi naman ibig sabihin mai-imperno sila. Sapagkat may chance pa sila sa araw ng sila'y maiwan sa rapture. Kasi bakit? Sila yung haharap sa matinding kapigatian eh. At kung hindi nila i-deny ang Panginoon, kung hindi sila magpapatatak ng 666, maliligtas sila. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, yung pagbabalik ng Panginoon na tinatawag na rapture. Kasi dalawang klaseng pagbalik ng Panginoon. Isang pagbalik ng Panginoon na sasalubungin niya yung mga taong mararapture doon sa ipapawid. At isa naman yung pagbalik ng Panginoon na bababa siya dito sa lupa. Kaya magkakaroon dito sa lupa ng Armageddon. Battle ng masama at mabuti, ng langit at ng kampo ng kadiliman. Kaya nga dito sa umaga nito, ito yung pagbubulay-bulayan natin. Number 1 na qualification ng isang bride, dapat namumuhay siya ng tama. Sabi dito sa Mateo, tingnan natin dito sa Mateo, kasi itong Mateo, dito pinakita yung parables ng mga taong ikakasal sa Panginoon. Dito sa Mateo 22, verse 10, verse 10 to 11. Sabi dito, sabi ng Panginoon, pumunta nga kayo sa mga lansangan at pumunta nga sa mga lansangan ng mga alipin at inimbitahan ang lahat na nakita nila, masama man o mabuti. Kaya napuno ng bisita ang pagdarausan ng handaan.
Nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga bisita, nakita niya ang isang lalaking hindi nakasuot damit na pangkasal. Kaya nagtaka ang Panginoon, di ba? Lahat inimbitahan niya sa kasal. Kasi, ang sabi nga ng Panginoon, yung inimbitahan niya ang lahat ng tao, masama mang mabuti, inimbitahan niya sa kasal. Totoo ba yun? Totoo yun eh. Ang sabi ni Jesus Christ, sabi ng dakilang Diyos natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano yung bugtong na anak? Walang iba kundi si Jesus Christ. Binigay niya yung bugtong na anak niya dito. Ibig sabihin, binigyan niya ng imbita lahat ng tao, masama man mabuti. Basta importante, tatanggapin lang si Kristo Jesus. At nakita natin, sa may inimbitahan niya, maraming tumugon. At kaya nga sabi ng Bible napuno yung binyo Kasi bakit? Napuno yung kaharian ng Panginoon kasi marami talagang tumanggap sa Panginoon. Pero ang problema, yung pagpasok ng hari, nagtaka yung hari. Maraming naimbitahan pala na hindi nakadamit ng pagkasal. Kaya sabi ng hari, siya pagpunta ng hari doon sa lugar na dadausan ng kasal. Sabi niya dito, nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga bisita, nakita niya ang isang lalaking hindi nakasuot ng damit para sa pangkasal. Anong ginawa niya? Kaya tinanong niya ang lalaki, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit na para sa kasal at hindi nakasabot ang lalaki? Tandaan natin mga kapatid, maraming niligtas ang Panginoon hindi makasama sa rapture. Marami. Kasi bakit? Ang number one qualified na sasama sa rapture, yung taong namumuhay sa kasal, ay namumuhay sa kabutihan. Sapagkat yung damit pangkasal, isa lang yung parables ng Panginoon, isa lang yung parables ng Panginoon para maunawa natin yung sinasabi doon na damit na pangkasal, yun yung mabubuting gawa ng mga Kristiyano. Kaya nga yung totoong Kristiyano, lumalakad yun sa tamang pamumuhay. Hindi naniniwala yun sa sinasabi, okay lang magkasala. Basta maghingi lang ng tawad. Kasi marami ako nakikita na nangangaral, sinasabi nila, okay lang magkasala. Sapagkat, hingi lang tayo ng tawad. Totoo naman yun Ang mga anak ng Diyos, hindi pwedeng hindi magkasala. Nagkakasala siya. Pero walang nakalagay sa Bible na okay lang magkasala. Kasi kung okay lang magkasala, ano pang dahilan bakit pupunta si Jesus Christ dito? Bakit ka pa niya papatawarin? Okay lang pala magkasala Sapagkat ang totoo, hindi okay ang magkasala. Lalong-lalo na sa ating panahon ngayon na tayo yung bride ng Panginoon. Tayo yung babalikan ng Panginoon. Kasi sa pagbabalik ng Panginoon, magkakaroon ng kasal sa langit. At tandaan natin, yung mga kwalipikadong dadalhin sa langit, hindi niya dinudumihan yung damit niyang pagkasal. Nakakita na ba kayong kinasal na sobrang dumi dun sa altar? Wala ka pa nakita doon ayan na yung bride, ayan yung kakasal. Ang dumi ng mga damit. Kaya nga tayo, yung kasal, wala kang nakakitang kinakasal ang dinadamit itim. Lahat, karamihan, puti. Kasi bakit? Simbolo yun ng purity. Simbolo yun ng kabanalan. Simbolo yun ng katuwiran. Kaya nga, ang lahat ng dinadala doon sa kasal talagang malinis siya para sa kanyang mapapangasawa. Kaya nga, sabi dito sa Bible, na tayong mga anak ng Diyos, huwag nating hayaan na madumihan yung damit natin pagkasal. Sapagkat tayong mga anak ng Diyos, hindi lang tayo niligtas, kundi hinanyayahan tayo ng Diyos para mapabilang sa kasal.
Totoo ba yan? Totoo yan. Sabi sa Revelation chapter 19. Basahin natin sa Revelation chapter 19. Dito sa Revelation chapter 19. Ang sabi dito ng Panginoon. Chapter 19 verse 7 to 8. Sabi dito, magalak tayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya. Sino pang nobya ng Diyos? Sabi niya Apostol Pablo, sinong nobya ng Diyos? Walang iba kundi yung iglesia ng Diyos. Sabi dito, nakahanda na yung nobya, yung ikakasal. Pinagsuot siya ng damit ng malinis na makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin, ang puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Ano daw yung mabuting gawa? Ano daw yung damit na pinasuot? Yun ang simbolo ng mabubuting gawa ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, ito palang mga imbitado, ito palang mga na-qualified para ikasal kay Kristo, talagang namumuhay ng tama. Iniingatan yung buhay na hindi sila mahaluan ng kasamaan. Tandaan natin mga kabatid, hindi tayo naglilingkod dito. Kayo ba pumupunta kayo ng church? Nagpapagod kayo sa Panginoon para mapabilang kayo sa matinding kapaghatian? Taas ang kamay. Kasi kung ganun, huli na tayo pumunta rito. Kasi bakit? Doon tayo pupunta sa matinding kapaghatian Kaya nga tayo nagpapagal dito sapagkat tayo naghahanda tayo. Sapagkat malapit na ang kasal. Ano yung kasal? Yun yung panahon ng rapture. Na dito sa mundo, habang kasal sa langit, dito sa mundo, matindi ang kapighatian na nangyayari sa mundo. Tandaan mo, napakatindi ang mangyayari dito sa mundo. Nasabi ng Bible, yung kapighatian na yon, simula pa nang itatag ang mundo, hindi pa nangyari yung kahirapan na yon. Saan ka ba makikita doon? Yung mga anak ng Panginoon, talagang hindi makakakain ng tama, tago ng tago. Kasi hinahabol sila ng gobyerno. Sapagkat kapag ikaw wala kang tatak na 666, siyempre hahabulin ka. At ba't hindi yung mga pagkapigatian na nangyayari dito sa mundong ito? At kung titingnan mo yung record, wala kang nakita sa Revelation, may nabuhay na naiwan sa rapture. Karamihan patay. Bakit? Matindi nga yun At hindi lang yun ang mangyayari sa mundong ito. Biro mo itong mundong ito, magkakaroon to ng dilubyo, magkakaroon to ng famine, magkakaroon to ng matinding taggutom sa panahon na yun. Kaya hindi basta-basta yung pag ikaw maiwan sa rapture. Kaya nga tayo naghahanda sapagkat ang Diyos nagbabala na sa atin. Bakit sinabi ng Panginoon yun na dapat tayo maghanda sapagkat darating siya sa oras na hindi natin alam. Bakit tayo pinahanda? Sapagkat tayo ang katawan ni Kristo na kanyang babalikan, na kanyang papakasalan. Ang problema lang, nagsabi si Kristo dito sa Mateo, dito rin sa versikulo nito sa Mateo 22 verse 14. Marami ang tinawag, pero konti lang ang pinili. Marami ang tinawag, konti lang ang pinili. Marami nagsasabi dito sa verse na to. Ang ibig lang sabihin yan, marami mga pinili, marami tinawag na Panginoon, pero konti lang ang pinili. Akala nila yung tinatawag dito pinili, yun yung mga taong naligtas. Hindi ito. Ang pinagtutukoy kasi ito kasing Mateo 22, whole chapter ito hanggang 14, pinapaliwanag dito tungkol sa kasal. Kaya ngayon inimbitahan ng Diyos yung mga tao, masama mabuti na puno yung yung binyo Ibig sabihin, marami ang naligtas dahil kay Kristo, pero konti lang ang madadara ng rapture. Ang Diyos na nagsabi. Sabi niya, marami ang tinawag, pero konti lang ang pinili na ikakasal kay Kristo. Kaya nga tayo, naghahanda tayo.
Huwag tayong tumulad sa mga taong natutulog. Ang sabi ng Apostol Pablo, di ba, kung mabasahin mo sa 1 Thessalonians chapter 5, makikita mo doon, huwag tayong matulog. Ibig sabihin nun, huwag tayong maging Kristiyano na gumagawa tayo ng masama. Gumagawa tayo na hindi tama. Na yung sa buhay natin, mas mahalaga pa yung sanlibutan kontra sa Diyos. Tandaan natin sa buhay na ito. Minsan lang tayo dumaan sa buhay na ito. At tandaan natin, hindi sinungaling ang Bible. Kaya nga sabi natin, maraming mga tao nagsasabi, ba ito nangyayari ngayon? Kasi bakit ito nangyayari ngayon? Nakikita natin yung mga kaguluhan, mga lindol na malalakas, yung mga pagputok ng bulkan. Kagaya nito, papasok na yung matinding El Nino na naman dito sa buong mundo. Bakit nangyayari ito? Hindi para takutin tayo, kundi tayong mga anak ng Diyos para tayo maihanda sa pagdating ng Panginoon. Kasi ang pagdating ng Panginoon, walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Kahit anghel, kahit si Jesus, ang nakakaalam lang, ang Ama lang. Kaya nga dapat tayo maghanda eh. Kasi bakit? Sapagkat hindi sinungaling itong sinabi ni Jesus Christ na marami ang tinawag, konti lang ang mapipili. Kasi wala ka naman makita talagang may kinasal na marami. May kinasal ka ba nakita doon? Maraming kinasal, isa lang yung mapapangasawa, wala talaga. Pag kinasal, isa lang talaga. Kaya nga tayong mga anak ng Diyos, tinawag tayo one body. Isa lang tayo kay Kristo Jesus. At kabilang ka doon kung ikaw sumusunod, namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Tandaan natin, magtiis tayo sa pagsunod sa Panginoon kontra kung magtiis tayo dun sa bandang huli, dun sa maiwan na tayo sa rapture. Tandaan natin, hindi basta-basta mahiiwan sa rapture. Kaya natin to pinag-aaralan, kaya natin to sinasabi sa atin, hindi lang para sa inyo, kundi para sa ating lahat to, na kailangan maghanda tayo sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pag nakikita na ninyo ang mga pangyayari dito sa libutan na nagkakatotoo na, tandaan ninyo, ako'y malapit ng bumaba. Kaya nga tayong mga Kristiyano, dapat maging handa tayo. Isuot natin parati yung damit na pangkasal, na walang iba kundi yung mabubuti nating pamumuhay. Huwag tayong tumulad sa 5 birhen na mangmang. May ilaw sila pero wala silang langis. Tandaan natin, may mga tao, may ilaw ka kami, may Jesus kay, pero wala kang langis ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi nakikita sa buhay mo yung kapangyarihan ng Diyos. Napakapangit na ikaw yung Kristiyano na hindi nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Na yung kasalanan talagang okay lang na dumating sa buhay mo. Hindi mo talaga pinag-iingatan yung sarili mo na hindi gumawa ng hindi tama. Kung hindi talaga, okay lang sa'yo kasi bakit? Sa buhay mo, okay lang magkasala. Total, papatawarin naman ako ng pagtotoo yun. Pero tandaan mo, hindi ka mapapabilang sa rapture. Kaya nga makikita natin ng Panginoon, anong ginawa niya sa church. Iniligtas niya. Ibig sabihin, hindi ka niligtas ng Diyos para hindi mo bantayan ang buhay mo. Maraming mga Kristiyano ngayon, ang binabantayan yung mali ng kapwa Kristiyano niya. Maraming Kristiyano ngayon, ang binabantayan yung kapwa Kristiyano niya. Tandaan mo mga kapatid, huwag mong bantayan yung Kristiyano na katabi mo. Ang bantayan mo yung Kristiyano na ikaw. Kasi ang sabi ng Panginoon, maghanda kayo. Pag sinabing maghanda kayo, ibig sabihin, ihanda natin yung sarili natin. Huwag tayo tingin na tingin ng mali ng mga ibang Kristiyano. Kasi bahala na sila sa sarili nila. Sapagkat sa harap ng Panginoon,
Hindi ka tatanungin ng Panginoon, kamusta na si brother? O kaya, brother Tony, kamusta na si brother Romano? Hindi ka tatanungin ng Panginoon na ganun eh. Ang tanong ng Panginoon isa lang eh, kamusta ka na eh? Ikaw mismo, kaya nga tayo ang pinaghahanda. Kaya nga tayo, tinuturuan tayo ng banal na kasulatan, sa Diyos tayo tumutok, wag sa tao. Amen. Di ba? Sapagkat yung tao na tumututok sa tao, minsan hindi niya na nalalaman yung sarili niya. Kaya nga may turos ang Panginoon eh, bago ka magwalis sa ibang bahay, bakuran, walisan mo muna yung sarili mong bakuran. Bago ka tumingin ng puwing ng kapatid mo, tingnan mo muna yung tuwing mo, hindi mo na mamalayan, ang laki na pala ng troso sa mata mo. Diba? Kaya bakit tayo sinasabihan ng Panginoon? Sapagkat tayo yung mapapangasawa ng Panginoon eh. At tandaan mo, hindi lahat ang naligtas ay makakasama sa rapture. Pwede ka maligtas ka pero makapupunta ka sa langit. Pwede. Kasi niligtas ka ng Panginoon eh. Pero ibang sabihin na yung tao, maliligtas siya, lahat tayo pupunta ng langit. Totoo yun eh. Pero hindi sinabi ng Panginoon na sa araw ng rapture, lahat tayo sasama. Ang Diyos mismo nagsabi, marami ang tinawag, pero kunti lang ang pinili. Kahit nga sa Bible eh, makikita mo sa Bible. Sa Bible, ang daming banal. Pero magtataka ka, 2 lang tao ang kinuha ng Diyos na buhay na na-rapture. Sino? Si Enoch? Si Enoch? Si Elijah. Oh, kinuha sila ng Diyos. Tutusin, bakit sila sila Daniel? Mabuti naman yun eh. Ba't kaya ni-rapture? Doon lang pinapakita ng Panginoon. Bakit to sinulat sa kanila? Bakit sinulat? Hindi lahat na pinabanal ng Panginoon sasama sa rapture. May mga taong pinabanal ng Panginoon, hindi namumuhay ng tama. Kasi sa kanila okay lang magkasala. Pero sa ating gustong sumama sa rapture, hindi okay lang ang magkasala. Kailangan binabantayan natin yung buhay natin. Kailangan mainit tayo sa Panginoon. Kailangan hindi namamatay yung first love mo sa Panginoon. Hindi mo hinahayaan yung banal na Espiritu Santo na mawala yung apoy sa buhay mo. May mga tao, pinawabayaan na lang yung buhay niya. Kontento lang siya magsimba, mag-awit. Kontento lang siya doon. Hindi niya kinokontento yung talaga yung first love niya sa Panginoon, hindi talaga mawala. Sapagkat yung mga taong may first love sa Panginoon, yun yung mga qualified sa araw ng rapture. Sapagkat yun yung mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos. Kaya nga ang Diyos, sabi nga ng Panginoon, hindi lahat talaga na makakasama sa rapture. Konti lang. Sinabi nga ng Panginoon dito eh, maraming tinawag eh. Maraming tinawag para maligtas. Pero konti lang talaga makakasama sa rapture. At hindi tayo papayag, hindi tayo makasama sa rapture. Binigyan tayo ng salita ng Panginoon para malaman natin ang katotohanan. Hindi tayo binigyan ng salita ng Panginoon para maging knowledge lang natin. Kundi sa araw-araw ng buhay natin talagang mapamuhay natin. Tandaan natin, hindi paramihan to ng member o paramihan ng Kristiyano. Ang importante sa Diyos, yung buhay mo talagang sinurrender mo sa Panginoon. Yung buhay mo, handa mong ilakad sa kalooban ng Panginoon. Yun ang importante sa Diyos. Sapagkat tayong lahat, tandaan mo, tayong lahat na tumanggap kay Kristo, tayong lahat ay banal na sa harap ng Panginoon. Pero maraming mga tao, banal na siya sa harap ng Panginoon, pero tumutulad siya sa baboy. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, huwag kayong tumulad sa baboy. Lilinis na. Ang ginagawa niya, pumunta pa rin sa putik. Aso, sinukan niya na ang kasalanan. Kinakain niya pa rin. Parang aso lang, di ba? Ang Bible nagsasabi niya, totoo yan eh. Bible na nagsasabi niyan. Kaya wag nating hayaan yung kasalanan na dumikit sa atin.
kundi yung dapat yung kasalanan malayo sa atin. Hindi ibig sabihin di tayo nagkakamali. Pero hindi tayo nasisiyahan pag tayo nagkakasala. Hindi natin sinasabi sa sarili natin, okay lang. Sapagkat wala kang mababasa sa Bible na okay lang magkasala. Ang sabi nga ng Bible, kung magkasala kayo, merong tagapamagitan sa inyo. Ano sinabi? Kung hindi okay lang, kung lang. Ibig sabihin, kung hindi talaga may iwasan nagkakasala ka, humingi ka ng tawag sa Panginoon sapagkat lilinisin ka ng Panginoon. Ibig sabihin, ikaw yung tao na ayaw mo sa kasalanan pero nagkakasala ka. Iba naman yung kasi yung tao na nagkakasala na okay sa kanya yung kasalanan. Iba yun. Kaya maraming mga tao ngayon hindi nababago kasi okay lang sa kanila yung kasalanan. Wala silang takot sa kasalanan. Ang katuwiran nila, ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay grasya. Pero tandaan mo, ang sabi ng Panginoon, yung mga tao na totoong naniniwala sa Diyos, dapat kinamumuhian niya ang kasalanan. Di ba sabi sa Proverbs chapter 8, verse 13, niya totoong, kung ikaw talaga sa Diyos ka, kinamumuhian mo yung kasalanan eh. Hindi mo kinatutuwa yung kasalanan. Kasi pag ikaw natutuwa na sa kasalanan, na-i-enjoy mo yung paggawa ng kasalanan, ibang usapan na yun. Hindi na tinatawag yun na kasalanan ng basta, kundi na-i-enjoy ka na. Kaya nga tayo sa buhay na ito, kailangan tayo maging prepare tayo. Sapagkat tayo yung bride ng Panginoon eh. Tayo yung bride ni Jesus. Tandaan natin, hindi natin pinag-uusapan dito yung kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan, klarong-klaro, ang sabi ni Kristo, ang lahat na tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas ay ligtas. Sabi ng Bible niya, di ba sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Totoo yun eh. Lahat tayo na tumanggap kay Kristo, ligtas. Pero hindi ibig sabihin ligtas ka, makakasama ka sa rapture. Kaya nga sabi ng Corinthians, di ba? Mag-ingat ang mga tagapagtayo. Kasi bakit? Yung gawa mo, idadaan sa apoy. Pag masunog yun, wala ka. Dadaan ka ng hirap pero maliligtas ka. Pero pag yung gawa mo hindi masunog, mapalad ka. Sapagkat tatanggapin ka ng Panginoon. Kaya magtataka ka doon, sabi ng Apostol Pablo eh. Yung gawa mo, idadaan sa apoy. Pag masunog, maliligtas ka pero dadaan ka ng hirap. Anong ibig ba sabihin nun? Hindi lahat ng mga naligtas makakasama sa rapture kung hindi dadanas ng matinding kapighatian. At tandaan natin, ayaw natin yung kapighatian sapagkat napakahirap pag ikaw maiwan sa rapture. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ng Bible, kawawa ang mga buntis at may mga nagpapasuso. Kasi kapag iwan yung nanay, iwan din yung anak. Ganyan talaga ang buhay sa katotohanan. Kasi hindi sasabihin ng Biblia yung kung isasama, iwan lang yung nanay, sama yung anak. Hindi sasabihin ng Bible yun eh. Hindi sasabihin ni Jesus yun. Bakit nga? Kaya nga sabi ng Panginoon, matindi yung kahirapan na daranasan doon at kawawa ang mga buntis at mga nagpapasuso sapagkat darating ang matinding kapighatian na kailanman hindi pa nangyari sa mundo. Diba? Kinalaklaro na ng Panginoon. Kaya nga tayo mga kapatid, ang sabi na Apostol Pablo,
hinaharap tayo ni Apostol Pablo. Kaya nga sabi niya sa Tiga-Corinto, hinaharap ko kayo bilang birin na mapapangasawa ng isang lalaki. Sino yun? Si Jesus eh. Kaya nga dapat tayo maghanda. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, maganda kayo. Maraming mga tao ngayon, akala nila yung paghanda, yung pag-aalam kailan darating ang Panginoon. Tandaan mo, hindi importante kung kailan, kung alam mo yung darating ang Panginoon. Hindi importante kung alam mo lahat ng mga sunod-sunod na pangyayari. Ano'y mo, alam mo yung sunod-sunod na pangyayari. Ano yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 na pangyayari, pagkatapos darating na sa Panginoon. Yung pala, iwan ka rin. Kahit na hindi mo alam yun, pero kung namumuhay ka naman ng tama sa Panginoon, pagbalik ng Panginoon, siguradong makasama ka sa rapture. Pangalawa, sabi dito, ano yung qualification para maging bride tayo ni Kristo? Hindi nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians, basahin natin dito sa 2 Corinthians. Chapter 6, verse 16 to 18. Sabi dito, hindi maaari magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinasabi ng Diyos, mananahan ako at mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging taong sakop ko. Kaya pagdating ng 17, kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang tinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. 18, at ako'y magiging ama ninyo at kayo naman ay magiging mga anak ko. Ako ang Panginoon na makapangyarihan na nagsasabing ito. Ang sabi ng Panginoon, kung gusto tayong madala sa rapture, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong gumaya kung ano ang ginagawa sa mundong ito. Ano ba yung ginagawa sa mundong ito? Makita natin, pati na sa reliyon, di ba? Araw ng simba, di ba? Araw ng pagpupuri sa Panginoon, puri. Pagkatapos ng simba, pag uwi sa bahay, yung buhay, ganun pa rin, di ba? At minsan, mas masaya pa siya sa mundo kung sa gawain ng Panginoon. Ang yung puso niya nasa paggawain ng Panginoon, ay gawain ng mundo. May mga tao naglilingkod sa Panginoon, nandito sa loob ng simbahan, pero yung isip, wala. Tumatakbo kahit saan. Di ba? Hindi feel na feel yung presensya ng Panginoon. Hindi feel na feel yung ginagawa niya sa Panginoon. Pero kung nasa sanlibutan siya, feel na feel siya. Sayang-saya siya. Maraming mga ganyang mga Kristiyano. Pero tayong mga anak ng Panginoon, ang Diyos nagsabi sa atin, humiwalay tayo. Hindi tayo pwedeng isama sa rapture kung hindi tayo humihiwalay. Kaya nga sabi ng Panginoon, na yung damit natin ibinigay sa atin, tanda yun ng ating kalinisan. Kaya nga doon nakita natin yung mga anak ng Diyos na na-rapture doon sa harap ng trono ng Panginoon, di ba? Nakita ni John, ang daming tao sa harap ng Panginoon. At tinanong siya ng 24 elders, tinanong siya ng isa doon, sabi niya, Juan, ay John, nakita mo ba yung mga taong nasa harap ng trono ng Panginoon? Sino sila? Ang sabi ni John, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Ikaw ang nakakilala kasi bakit? Kasi isa siya doon sa langit. Ang sabi niya, ito yung mga taong na natiling tapat sa Panginoon. Nilabhan nila yung damit nilang puti.
sa dugo ng kordero. Ibig sabihin, ito pala yung mga tao na habang nabubuhay sila dito sa mundo, talagang iniingatan nila yung buhay nila na hindi sila magkasala. Kaya nga sa buhay nito, kailangan natin yung sincerito ng paglilingkod sa Panginoon. Nas kailangan natin, sincere tayo na naglilingkod sa Panginoon. Huwag tayo maglingkod na parang wala lang sa isip. Kaya nga sabi ko nga parati sa sarili ko, yan ang tinatanong ko sa sarili ko. Kala ba ninyo araw-araw tinatanong ko to sa sarili ko eh. Minsan, maliit kaming salamin. Pag ako nagsasalamin doon, hindi ko tinitingnan gwapo ko. Hindi na ako gwapo kasi bakit wala na akong buki. Ang tinitingnan ko na lang doon, akala mo, tinatanong ko na lang yung sarili ko. Kung karapat-dapat ba ako? At kung hindi naman ako karapat-dapat, humihingi ako ng tulong sa Panginoon na maging karapat-dapat ako. Kasi bakit? Sayang lang yung paglilingkod mo na maiiwan ka sa rapture. Na akala mo dala ka ng rapture, hindi ka madadala pala ng rapture. Sapagkat ang Diyos mismo nagsabi, marami siyang tinawag pero konti lang talaga ang pinili para mapapangasawa ni Kristo. Pero kung kaligtasan ang pag-uusapan, lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus, hindi nang bubula ang Panginoon. Lahat ng tumanggap sa Kanya na tagapagligtas ay ligtas. Pero hindi lahat ligtas sasama ng rapture. Dalawa lang kasi yan, iwan, sama. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag yung gawa mo nasusunog, dadanas ka ng hirap eh. Pero pag yung gawa mo hindi nasusunog, mapalad ka. Sapagkat makakapiling mo ang Panginoon. Masasama ka sa kasal. Kasi akala nila yung pagbabalik ng Panginoon, yun na yung rapture. Yung pagbabalik ng Panginoon dito sa lupa, yun ang rapture. Hindi eh. Kasi kailan ba babalik ang Panginoon dito sa lupa? Natutungtong siya dito sa lupa pagkatapos ng kasal. Kaya nga magtataka ka sa Revelation, sa katapusan sa Revelation, nakita mo doon, ang sabi dito, ang sabi ng banal na Espiritu Santo, ang lahat ng nauuhaw, bigyan ng tubig. Bigyan. At ng salita din yung mapapangasawa. Pero mo kasawa na, doon sa Revelation, magkasama na doon ang Holy Spirit sa kayong mapapangasawa ni Kristo. Ang sabi din sa mapapangasawa ni Kristo, bigyan lahat ng nauuhaw. Ibig sabihin, pinapakita ni John, yung nangyayari dito sa mundo dito na kahirapan, pero yung mga tao na nakasama sa rapture, napakaganda ng buhay dun sa langit. Number 1, sila yung titira sa New Jerusalem. Sila yung titira. Number 1, silang titira. Kaya tandaan natin sa buhay nito, kailangan natin yung sinseridad sa paglilingkod. Kaya nga sabi dito sa Ephesians, ano ba sabi ng Panginoon dito sa Ephesians? Ephesians chapter 5, verse 27 to 29. Ano ba sabi dito ng Panginoon? 27 to 29. Ito sabi ng Panginoon, ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na malawalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid dungis. 28. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili, sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. 29. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginagawa ni Kristo sa atin dahil bahagi tayo sa kanyang katawan na tinatawag na iglesia. Kaya anong ginawa ni Kristo sa iglesia? Ginawa niyang karapat-dapat.
Ano bang unang ginawa ng Panginoon? Winalhati niya. Binigyan niya ng karangalan ng kanyang iglesia. Pangalawa, anong ginawa niya? Ginawa niyang banal ang kanyang iglesia. Ano ba? Ginawa niyang walang kapintasan, perfect, at walang anumang bahid dungis. Yun ang ginawa ni Kristo sa kanyang iglesia. Yung napabilang ka sa iglesia ng Diyos, ginawa ng Diyos ang lahat para sa iyo. Pero maraming mga Kristiyano, ginawa ka na ng Diyos na karapat-dapat. Pero maraming mga Kristiyano, hinuhubad niya yung damit niyang pagkasal. Di ba? Anong ibig sabihin hinuhubad niya? Ibig sabihin, ito yung mga Kristiyano na hindi talaga namumuhay ng sincere sa Panginoon. Kaya nakita natin yung kaharian ng Diyos, yung tinawag yung mga lahat ng tao masama mabuti, na puno yung binyon. Pero yung pagpasok ng hari, nakita niya, may isa doon hindi nagdamit ng kasal. Maraming mga tao na binabanal ng Panginoon, pero bumabalik pa rin sa kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, huwag natin sayangin yung ginawa ni Kristo. Sapagkat yung ginawa ni Kristo, hindi kaya mong gawin yan. Kaya mo ba maging walang dungis sa harap ng Diyos? Hindi natin kaya eh. Kaya ba natin maging totoong banal sa harap ng Diyos? Hindi natin kaya. Kaya ba natin wala tayong kapintasan sa harap ng Diyos? Hindi natin kaya eh. Tandaan mo, ang katunayan na may kapintasan tayo, kaya nga minsan meron tayong nakikita na kapwa nating Kristiyano, nakakapintas tayo eh. Kaso lang pinipigilan natin kasi bawal. Kasi bakit? Sapagkat tayong lahat, parehas lang tayo niligtas ng Panginoon. Di ba? Ang Panginoon ang may karapatan magbago sa kanila. Kasi meron tayong kahinaan eh. Pero ang ginawa ni Kristo, ginawa tayong perfect. Pero ang problema lang, maraming mga Kristiyano talaga, hindi talaga natatakot gumawa ng masama. Yung damit nilang pangkasal, dinudumihan nila. Yung damit nilang pangkasal, hinuhubad nila. Maraming ganyang Kristiyano. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung gusto tayo ma-rapture, kailangan maging sincere tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos sincere sa atin. Tandaan mo, ginawa na ng Panginoon sa atin lahat. Ginawa na tayong karapat-dapat ng Panginoon. Kaya pagbalik ng Panginoon, klaro-klaro, tayo sasama ng rapture. Pero ang problema lang, kung ginawang ka ng damit ng Panginoon ng pangkasal, uhubarin mo, hindi ka karapat-dapat talaga sa kasal ng Panginoon. Kaya nga sabi dito sa makita natin dito sa Mateo 22 verse 13, nakikita natin dito sa Mateo 22 verse 13. Basahin natin dito. Verse 13. 12 muna. Kaya tinanong niya ang lalaki, "Kaibigan, bakit pumasok ka rito nang hindi nakasuot ng damit na para sa kasal?" At hindi nakasagot ang lalaki. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, "Talian ninyo ang mga kamay at paa niya, itapon sa dilim, doon sa labas, doon ay naiiyak. Iiyak siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin." Pero pag ikaw, hindi ka nakadamit ng kasal, anong sasabihin ng Panginoon sa'yo? Itatapong pa dun sa kadiliman. Kasi maraming mga Kristiyano ganyan eh. Naasa kanila yung pagka Kristiyano pero hindi nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya anong nangyayari sa kanila? Sila lang ang mapapahamak. Kaya pag ikaw, binigyan ka ng pagkakataon na maligtas ng Panginoon, huwag mong sayangin yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Panginoon. Sapagkat yung kaligtasan na natamo mo ngayon, hindi yan dahil sa gawa mo, kundi dahil sa gawa ng Panginoon yan. At yung kaligtasan na tinanggap natin, hindi yan pang isang taon ng limit niyan. Ang sabi ng Bible, yung kaligtasan binigay sa atin, everlasting salvation ang binigay sa atin ng Panginoon. Hindi pang
pang ganyang araw lang yan o pang 5 taon lang yung tinanggap mo na kaligtasan ng Panginoon, everlasting yan. Kaya huwag mong sayangin. Kaya nga sabi ng Panginoon, i-work out mo yung kaligtasan na ginawa sa'yo ng Panginoon. Paano ba natin i-work out yun? Mamuhay tayo ng tama sa harap ng Panginoon. Mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Huwag nating hayaan na maglupaypay tayo. Gawin natin, ipaigting natin yung relasyon natin sa Panginoon. Huwag yung relasyon sa mundo. Gawin natin yung nakakalugod sa Panginoon. Katulad ni Abraham. Relasyon niya sa Panginoon talagang pinag-igi niya. Sa kamamagitan nun si Abraham, inutusan siya ng Panginoon. Sumunod si Abraham kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ibigay mo yung anak mo. Ang sabi ni Abraham, binigay niya talaga yung anak niya. Bakit? Sapagkat dahil sa pagmamahal niya, sabi niya, pag ibibigay ko ito, alam ko, ibabalik to ng Panginoon sa akin. At totoo nga, bumalik na si Isaac sa kanya, di ba? At nakita natin yung katapatan ni Abraham sa Diyos. Na kahit anong nangyari sa buhay niya, talagang ang Diyos hindi niya hinayaan na hindi niya kasama sa buhay araw-araw. Sapagkat yung mga taong matindi yung paglilingkod sa Panginoon, hindi niya hinayaan yung relasyon niya sa Panginoon na mawala. Yun yung mga tao na pinagpapala ng Panginoon. Yun yung mga tao na sinasamahan ng Panginoon. Kahit anong nangyayari sa buhay nila, masama man mabuti, hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Kaya nga tayo magra-rapture siya kasi kukunin niya yung mga banal niya. Kaya tayo kukunin. Hindi lang para papuntahin sa langit, para magkaroon tayo ng kasiyahan doon sa langit, para maging asawa tayo ni Kristo habang buhay. Sapagkat tayo yung aasawahin ni Kristo doon sa langit. Kaya nga yung mga anak ng Panginoon, ang unang makakatungtong sa langit talaga, sino? Yung mga anak ng Diyos na mararapture, sila yung makakatungtong doon sa kaharian talaga ng Diyos. Sapagkat yung mga tao na yun, ito yung sinasabi ng Panginoon, ako nagutom, pinakain niyo ko. Ako nabilanggo, dinalaw niyo ko. Ako may sakit, hindi niyo ako pinabayaan. Ako, tawag nito, walang damit, dinamitan niyo ko. Bakit? Sapagkat ito yung mga Kristiyano na namumuhay sa Espiritu. Ito yung mga Kristiyano na yung ilaw niya may kasamang langis. Maraming mga tao ngayon, yung ilaw niya walang kasamang langis. Tandaan mo, yung ilaw na walang kasamang langis, darating ang panahon, mamamatay yung ilaw na yun. Katulad dito, itong ilaw nito, kung hindi sasamahan to ng kuryente, yung power, patay ito Ganun din sa ating buhay. Kung wala ang banal na Espiritu Santo, mamamatay yung ilaw natin. Kaya nga tayo, yung tinanggap mo si Kristo Jesus, tinatakan ka ng banal na Espiritu Santo. Bakit ka tinatakan ng banal na Espiritu Santo? Sapagkat yan yung tanda na babalikan ka ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Kristo, huwag niyong pighatiin ang banal na Espiritu Santo sa buhay ninyo. Kasi pag kung magdamdam ang banal na Espiritu Santo sa inyo, hindi yan titira sa inyo. Aalis yan. Umaalis ang banal na Espiritu Santo. Kaya yung mga tao, pag wala ng banal na Espiritu Santo, magtataka ka. Puri ka ng puri sa Panginoon, wala ka nang nararamdaman. Tawag ka ng tawag sa Panginoon, parang napakalayo. Parang napakahirap. Naglilingkod ka sa Panginoon, parang wala ka ng kasiyahan. Naglilingkod ka sa Panginoon, parang naglilingkod ka lang din, nahihiya ka kay brother.
kay sister, nasasabihin sa'yo na, Brad, lukewarm ka ba? Di ba? Ayaw mo rin tawagin ka lukewarm ka, di ba? Siyempre, nakakahiya yun. Lukewarm pala ako eh. Kaya ang gagawin mo, gumagawa ka na lang ng pakitan tao. Tandaan mo, makikita natin yung mga tao na kasama niya yung Diyos sa buhay niya. Kasama niya yung banal na Espiritu Santo. Sapagkat pag siya naglilingkod, hindi siya napipilitan. Pag siya naglilingkod, hindi siya tinutulak. May pusa siya. Sapagkat ginagabayan siya ng banal na Espiritu Santo. Ginagabayan siya, tinutulungan siya sa araw-araw ng kanyang pamumuhay. Kaya nga sa ating buhay dito, kailangan talaga kung gusto tayong mahanda sa harap na darating na rapture. Sa darating na rapture, kung gusto tayong maging handa, kailangan lumayo tayo sa bagay ng mundong ito. Hindi may ibig sabihin, hindi ka na pwede magsaya. Pwede man. Pero huwag kang makikiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba yung number one na, ano ba yung nakikita mo dito sa mundong ito? Number one, ang kasalanan. Maraming mga tao inuokihan yung kasalanan. Huwag nating hayaan na okihan ang kasalanan. Hindi nyo ba alam ang kasalanan? Yan ang dahilan kaya tong mundo na to napahamak. Hindi ba ninyo alam kaya may kahirapan dahil sa kasalanan? Kaya may kamatayan dahil sa kasalanan? Kaya may separation tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan? Kaya deadly itong kasalanan. Ang katunayan nga, ang last na napupuksain ng Panginoon sa araw ng pagdating niya, walang iba kundi yung kasalanan, walang iba kundi yung kamatayan. Kaya nga, kailan mangyayari yon? Sa araw ng rapture. Sapagkat lahat tayong mga anak ng Panginoon na sasama sa rapture, in the twinkle of eye, gagawin tayong glorified body. Pag sinabi glorified body, hindi ka na makakaranas ng sakit na nararanasan mo sa mundo nito. Kaya dapat ihanda natin yung sarili. Huwag natin ibarin yung damit natin pangkasal. Ano ba yung damit natin pangkasal? Yung pamumuhay natin na tama sa harap ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Biro mo, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Alam ng Panginoon, hindi mo kaya mag-perfect. Kasi bakit? Sabi ng Bible, sabi ni Pedro, ang papasok daw sa langit, walang dungis, walang mansa. Sabi yan ni Pedro eh. At kung tatanungin mo ang bawat sarili natin, may dungis tayo, may mansa eh. Pero anong ginawa ng Diyos? Napakabuti ng Diyos. Pinadala niya si Kristo para maging perfect ka. Para wala kang dungis. At gayon wala ka ng dungis. Pag-ingatan mo naman yung kabanalan, yung kabutihan, yung katuwiran na ginawa sa'yo ng Panginoon. Huwag mo basta-basta na lang na gawa ng kasalanan yung buhay mo. Dapat iwasan mo yung buhay mo sa kasalanan. Sapagkat alam natin sa buhay na ito, maraming mga tao na hindi talaga umiiwas sa kasalanan. Lalo na yung mga kasalanan na patago. Yung patago na kasalanan, na Diyos lang nakakaalam. Kaya nga sa buhay na ito, kailangan natin maging pursige tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, sabi doon, magpasakop tayo kay Kristo. Kaya nga bilang mga tao na sasama sa rapture, kailangan tayo magpasakop kay Kristo. Sabi dito sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 23 to 24. Anong sabi ba dito? Ito yung sabi ng Panginoon. Sapagkat ang lalaki, siya ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. 24. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat din magpasakop ang mga babae
sa asawa nila sa lahat ng bagay. Bakit hinantulad ng Diyos ang mag-asawa sa iglesia? Sapagkat tayo nga yung mapapangasawa ng Panginoon eh. Kaya kung totoo kang kabilang sa iglesia ng Diyos, kailangan magpasakop ka kay Kristo. Kailangan sundin mo si Kristo. Kung ano ang sinasabi sa iyo ni Kristo, dapat yun ang masunod natin. Hindi sinabi ng Bible na ang dapat mag-adjust sa atin si Kristo at tayo ang dapat masunod. Kaya nga sabi ng Bible dapat ang asawa nagpapailalim sa kanyang asawang lalaki. Bakit sinabi ng Bible yan? Totoo yan eh. Tingnan mo si Eva at Adan. Si Adan, naging sunod-sunuran siya kay Eva. Si Eva, hindi siya nagpasakop kay Adan. Anong nangyari sa mundo? Makita natin sa Bible Kaya nga dapat din tayo matuto sa pangyayari. Sa tunay na pangyayari sa mundong ito. Bakit napahamak itong mundong ito? Sapagkat si Adan, naging sunod-sunuran kay Eva. At si Eva naman, ang naging dominante kay Adan. Di ba baliktad? Di ba? Dapat ang babae magpasakop sa lalaki. Ang lalaki tuloy ang nagpasakop sa babae. Kaya ano nangyari sa mundo? Nasira yung mundo eh. Underworld. Di ba? Nasira yung mundo. Di ba? Sobrang pagmamahal ng lalaki sa babae. Oh. Nasira yung mundo. Bakit nasira ang mundo? Kasi nagkabaliktaran ng yung gusto ng Diyos eh. Kasi nga, di ba, sabi ng Panginoon, ginawa niya yung lalaki. Anong ginawa tawag dito, ng Diyos? Yung ginawa niya yung lalaki. Sabi niya, hindi pwede, walang kasama ang lalaki. Kaya kinuha niya yung tadyang ng lalaki. At ginawa niya tong babae na makakasama ng lalaki. Kaya nga, ang lalaki, hindi ginawa para sa babae, kundi ang babae ginawa para sa lalaki. Katulad, bigyan ko ay halimbawa. Ang pera ginawa para sa tao. Pero hindi ang tao ginawa para sa pera. Pero baliktad, di ba? Pag yung tao ang sumusunod na sa pera, wala. Di ba? Dapat yung pera ang sumusunod sa tao. Kaya maraming mga tao, pag alipin ka na ng pera, disaster yung buhay mo eh. Diba? Kapag alipin ka ng pera, magiging karatista ka. Ay, magiging boxer ka na. Ayaw mo nang ipakuwalay kasi bakit? Ayaw mo. Pagka may mga dapat tulungan, nakaganyan ka na parati kasi bakit? Sayang po. Bakit ako nagkagano? Anong pakailan mo sa kanila? Di ba? Kanya-kanya itong buhay. Di ba? Parang ganyan, di ba? Kaya nga tayo, nag-aaral tayo, sabi ng Panginoon, dapat yung iglesia nagpapasakop kay Kristo. Kaya pag ikaw hindi ka nagpasakop kay Kristo, gusto mong overtake kay Kristo, anong mangyayari? Mapapahama ka. Ganun din ang nangyayari sa mag-asawa. Pag ang babae, siya na yung naghahari sa lalaki, mapapahamak ang relasyon. Di ba? Kaya nga sa buhay na ito, kailangan ang iglesia nagpapasakop kay Kristo na kanyang asawa. Kaya nga tayo mga kapatid, kung anong sinasabi ni Kristo, dapat sundin natin. Ano bang unang utos ni Kristo sa atin? Bilang iglesia ng Diyos,
Ano ba ang utos ni Kristo sa atin bilang iglesia ng Diyos? Una sa lahat, manalangin. Ang sabi ni Kristo, manalangin kayo ng manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Pangalawa, anong utos ni Kristo para sa kanyang iglesia? Kung mahal nyo ko, susundin nyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ni Kristo eh. Kaya nga ang utos niya, mag-ibigan tayo. Mamuhay tayo sa pag-ibig. Huwag tayong mamuhay na walang pag-ibig. Sapagkat tayong mga iglesia ng Diyos na buhay, dapat mamuhay tayo sa pag-ibig sapagkat ang ating pagsasama kay Kristo at iglesia natatali yan sa pag-ibig. Kaya nga sabi ni Kristo, ang iglesia ay mahal niya. Mahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Ibig sabihin, mahal niya ni Kristo yung asawa niya. Kaya nga, pag ang lalaki, sabi, inuutusan ng Diyos na mahalin ang asawa. At yung babae naman, inuutusan ng Diyos na magpailalim. Kaya nga, sa pagsasamahan, ang naghahari sa samahan talaga, yung pag-ibig. Gaya natin ngayon, sa harap ng Panginoon, sa relasyon natin sa Diyos, ang nagtatali sa atin yung pag-ibig. Kaya pag ikaw naglilingkod ka na wala ka ng pag-ibig sa Diyos, kailanman magiging walang kwenta na yung relasyon ninyo. Kaya nga kailangan pagharian ng mga anak ng Diyos ng pag-ibig. Kasi bakit? Sapagkat tayo yung mapapangasawa ni Kristo. At tandaan natin mga kapatid, kaya natin ito pinag-aaralan para maging handa tayo. Papayag ba kayo? Tatagal kayo ng 15, kagaya ko, ilang years na ba ako, naging born again ako, 13 years ako eh. Ngayon, 57 na ako ngayon eh. Palagay ko, sobra 40 years na ako. Parang ganun ako, nasa 40 na years ako paglilingkod. Pero mo, naglilingkod ako para maiwan ako sa rapture. O yung ba gusto ko? Kayo ba, naglilingkod ba kayo para kayo maiwan sa rapture? Naglilingkod tayo para masasama sa rapture. Naglilingkod tayo sapagkat tayo yung mapapangasawa ni Kristo. Kasi hindi na pinag-uusapan dito kung ligtas ka ba, hindi ka ligtas. Tandaan mo, kahit may iwang ka rapture, maliligtas ka pa rin. Huwag ka lang magpatatak ng 666. Hindi na pinag-uusapan dito yung kaligtasan eh. Hindi sinungaling ang Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, ligtas ka talaga eh. Pero isa lang, ang pinag-uusapan dito, yung rapture eh. Kaya nga tayo, binigyan na ng clue ng Panginoon, tandaan natin itong sinabi ni Kristo sa Mateo 22 verse 14. Ang sabi ni Kristo, marami ang tinawag, dito tayo magtatapos, marami ang tinawag, pero konti lang ang pinili. At huwag nating hayaan na hindi tayo kasama doon sa pinili. Kaya nga sabi ni Kristo, before foundation of the world, pinili ka na ni Kristo. Maraming mga tao ang iniisip na, yung pala ligtas na talaga ako eh. Kasi bakit? Yung wala pa yung mundo, pinili na ako ni Kristo, kaya ligtas talaga ako. Pero nakalimutan niya yung whole chapter noon. Hindi lang isang line na nakalagay doon. Ang sabi doon, sa wala pa ang mundo, pinili ka na ng Diyos para maging banal. Nakalimutan niyo yung salitang banal. Ibig sabihin, pinili ka ng Diyos, hindi para mamuhay ka ng hindi tama, kundi pinili ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos, para mamuhay ka ng banal. Sapagkat ikaw yung mapapangasawa ni Kristo. Yun lang yun. Mga kapatid,
Hindi yung pinag-uusapan natin din yung ligtas. Ligtas tayo eh. Pero pag binawalang bahala natin, hindi natin iningatan yung buhay natin, hindi tayo naging sincere sa harap ng Panginoon. Tandaan natin, naging katulad tayo sa babaeng birhen ng mga 5 mangmang. Tandaan natin, mabubulaga tayo. Makikita mo, bagamat palapas lang, pero makikita mo yung nakita mo sa rapture, di ba? Yung babae, pagising niya, wala na yung asawa niya, siya na lang isa. Umiyak siya, di ba? Wala na yung asawa ko, ako na lang. Ang ginawa niya, tumakbo siya sa simbahan kasi bakit? Tumakbo siya, baka may kapatiran sa pagtingin niya. Wala nang kapatiran. Kaya umiyak siya, tumakbo siya sa altar. Nakita niya yung pastor niya. Nasuo sa likod ng altar, nagdadasal. Sabi niya, pastor, ano niya? Naiwan din ako. Tandaan mo mga kapatid, hindi ibig sabihin pastor ka, madadala ka sa rapture. Kailangan maging sincere ka. Huwag mong dungisan yung pangkasal mo. Huwag mong hubarin yung damit mong pangkasal. Kasi sa anumang oras, darating na ang Panginoon. Kaya dapat maging handa tayo. Kaya dapat ihanda natin yung buhay natin para pagdating ng Panginoon, hindi tayo yung mabibigla, kundi magkakamit tayo ng tagumpay dahil kay Kristo Jesus. Manalangin tayo. Dakila namin ang Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita, Panginoon. Na itong binigay mo sa amin na mensahe, Panginoon, na dapat maging sincere kami sa aming paglilingkod, Panginoon. Sapagkat alam namin kaming lahat dito ay binigyan mo na ng kaligtasan, Panginoon. Pero ikaw na lang sabi, Lord, hindi lahat ng niligtas mo, Panginoon, ay makakasama, Lord, sa rapture, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo po kami na maging talagang karapat-dapat kami, na makapamuhay kami, Panginoon, ng tama, na mapag-ingatan namin yung damit na pangkasal na binigay mo sa amin, walang iba kundi yung mabubuti namin gawa, na gagawa namin ito sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, na yung apoy ng banal na Espiritu Santo hindi mawala sa buhay namin kung hindi manatili ito, Panginoon, hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo na nakinig sa araw na ito, Panginoon, pati na sa online. Na ingatan nila yung buhay nila, Panginoon, na hindi, Panginoon, marumihan ng kanlibutan ito. Na maging sa pagdating mo, maging karapat dapat kami, Panginoon, sa araw ng rapture, Panginoon. Sapagkat alam namin, hindi ka na magtatagal, Panginoon, darating ka na sa mundong ito, Panginoon. Yes. Sapagkat nakikita na namin lahat ng sinasabi mo, gira, lindol, gutom, lahat ng mga pangit na nangyayari dito sa mundong ito, nakikita na namin. At kami, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na nandito na sa end time, Panginoon. Nandito na po kami sa katapusan, Panginoon. At alam namin, Panginoon, anumang panahon, Panginoon, babalik ka ng Panginoon. Kaya, Lord, ihanda mo ang buhay namin at maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagsalubong sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe at gawin mo itong rema sa bawat buhay namin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Mga kapatid, kung meron kayong hinihingi sa Panginoon ngayon, kung yung mga buhay ninyo, hindi pa ninyo totally na surrender sa Panginoon, panahon na dapat nating isurrender talaga yung buhay natin ng Panginoon. Panahon na dapat umiwas tayo sa mga kasalanan talaga. Panahon na talagang ang mabuhat tayo ng tama sa harap ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na manalangin sa Panginoon, na makipag-usap sa Diyos. Sapagkat alam natin, Panginoon, kaya nga ito tinawag itong balay dalanginan to, sapagkat ito yung pagkakataon na sama-sama tayo pwede makipag-usap sa Panginoon. Kaya manalangin tayo, tayong lahat, manalangin tayo. Walang sinisino dito, walang pastor, walang member, lahat tayo ay katawan ni Kristo. Kaya karapatan nating manalangin, humingi ng tulong sa Diyos, humingi ng gabay sa Diyos. Kaya manalangin tayo. Dakila namin ang Diyos. Lord, ikaw, Panginoon, nakakalam bawat puso namin, Panginoon.
Ano mang Panginoon na nakikita mo sa buhay namin na hindi tama, Panginoon. Linisin mo po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging sincere kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mabago talaga ang buhay namin, Panginoon. Na hindi masayang yung pagpapagal namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Na sa oras na ikaw dumating, Panginoon, ay maging handa kami, Panginoon. Lord, tinataas ko lahat, Panginoon, ng mga anak ko, Panginoon, na nandito, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, niligtas mo po kami hindi para magdanas ng kahirapan, Panginoon. Kundi niligtas mo po kami, Panginoon, para makasama, Panginoon, sa kasal na gagawin mo, Panginoon, doon sa langit, Lord. Kaya, Lord, ihanda mo ang bawat buhay namin, Panginoon. Hindi lamang tuwing linggo, kundi sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Na talagang ikaw ang masunod sa buhay namin, yung kalooban mo ang masunod sa aming buhay. Na makapamuhay kami ng tama, Panginoon, sapagkat ikaw ay tunay na Diyos na pinaglilingkuran namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo na nandito, pati na yung mga anak mo sa online, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming mga dalangin, yung mga mahal namin sa buhay, na hindi pa naligtas, Panginoon, iligtas mo, Panginoon. Ikaw po maggumawa ng paraan sa mga anak mo, Panginoon, di na nanghihina, Panginoon. Yung mga anak mo, Panginoon, nawawala ng pag-asa. Yung mga anak mo, Panginoon, nawawala ng pananampalataya, Lord. Lord, tulungan mo silang lahat. Nababalik sila sa tama nilang kalalagyan, Panginoon. Bigyan mo sila ng puso, Panginoon, na matatag. Bigyan mo silang puso, Panginoon, na mapagmahal, Panginoon, sa iyo, Panginoon, at sa iyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw-araw ng tulong mo sa amin. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang buhay. Pagpalain mo ang buong pamilya nila. Salamat talaga, Lord Jesus. Salamat, Lord. Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. Ngayon po, tayo po ay dadako po sa ating pagkakaloob. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O manaming Diyos na dakila, maraming salamat po muli, O Diyos, sa inyong mensahe, O God, na aming pong natanggap, O Diyos. Father, we pray, Lord, patuloy, O Diyos, sa buhay namin, na ito'y maingatan namin sa aming puso, O God. Patuloy, O Diyos, Lord, na masumbungan mo po kami, O God, na tapat, O Diyos, Lord God, na sumusunod sa inyong kalooban. Salamat, O Diyos, sa inyong biyaya, O God, sa buhay kayo namin. At yun din po, salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay, Lord, magkakaloob, O Diyos. Lord, salamat, Lord, na anumang Panginoon na meron kami, ito po'y nanggagaling sa inyo, O God. For all the goods and perfect gifts, O God, ay galing sa iyo, O Diyos. Kaya nagpapasalamat kami, O God, for all the blessings, Lord, na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa mga kalakasan. Salamat, O Diyos, for the ability, O God, that you have given to us. Lord God, na binigay niyo po sa amin, O God. Father, na tunay nga po, O God, matanggap namin, matamo namin yung mga pagpapala, O Diyos. Lord, na meron po kami, O God. Salamat po, Father God, sa lahat po ng pagpapala, Lord. Na tunay nga po, Lord, pinadaloy niyo po. Lord, ibinigay niyo po, binuhos niyo po sa amin, Lord, sa inyo pong mga kaparaanan, O Diyos. God, we thank you. Lord, thank you for all the blessings, O God. And Father, we thank you rin po that you are the God, Lord, na patuloy, O Diyos, Lord, na magbigay po sa amin, Panginoon, ng cheerful heart, O God. Father, na puso, Panginoon, na sa pagkakaloob, O Diyos, Lord, na itong aming makaloob sa iyo, O Diyos, Lord God, sa para po, Panginoon, sa inyo pong, Lord, layunin, O God, sa inyong kaluwalhatian. Continue to bless us, Lord, to give cheerfully, O God, for your glory, O God. Father, maraming pong salamat. Father, we give, Lord, to you, Lord, our gifts and offerings, O God, our tithes, O God.
Lord, all the glory, all the praises, O God, sa iyo po. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord, na tayo po yung muling umawit habang may kagayangan sa puso sa ating pagbibigay para sa Panginoon. Ang ating mga isinasalo ay para po yun sa Panginoon. If it will come back to you, conviction, press down, shake it together, running over. If it will come back to you, when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Conviction, press down, shake it together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. The pressure, press down, shake it together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Tingnan na lang ang ating kaloob na to ay para sa Panginoon. So, Pastor, please pray po para sa ating Hallelujah. rights. Taas natin kamay natin dito sa tajong offering. Dakila namin ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kaloob ng mga anak mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang kanilang buhay, pagpalain mo ang kanilang negosyo, pagpalain mo ang kanilang trabaho, pagpalain mo, Panginoon, ang buong pamilya nila, mga anak nila, magulang nila, lahat, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magpala sa gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. Salamat, Lord. At Lord, ito binabalik namin sa iyo, Lord, sapagkat lahat ng merong kami ay galing sa iyo, Panginoon. Sapagkat kung hindi ka nagbibigay sa amin, wala rin kami mabibigay, Panginoon. Kaya, Lord, lahat to, Panginoon, ay pinapasalamatan namin, Panginoon, sapagkat itong lahat, Panginoon, ay pagpapala na mula sa iyo. Kaya, Lord, pinadalangin namin to, pagpalain mo to nung tayo ng offering, Panginoon, na ito'y mag-aming, Panginoon, para sa iyong kalawalatian, para sa iyong karangalan, para sa iyong gawain, Panginoon. At pagpalain mo ito, Panginoon, na magawa namin ito ng tama, Panginoon. Salamat, Lord. Binabalik namin sa iyo lahat ang kapurihan. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. May birthday ba ngayon? Kung wala, okay lang. Magpusimpriya na tayo. Wala. Saan ba sila? Oh. Next Hallelujah. Taas natin kamay natin para sa benediction. Dakila naming amang Diyos, salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin na nagkatipong kami, Panginoon, para sa iyong banal na pangalan, para ikaw papurihan, pasalamatan, para, Lord, na hindi namin kakalimutan lahat ng mabubuting gawa mo sa buhay namin, Lord. Yes, Lord. Lord, sa aming pagtatapos, Panginoon, ingatan mo po kami sa pag-uwi namin, sa kanya-kanya naming tahanan, Lord. na sa pag-uwi namin, taglay-taglay namin ang pagpapala na namumula sa iyo, Panginoon. Na pati na, Panginoon, ang aming bawat tahanan, Panginoon, ay ito'y pagpalain mo, ito'y pagharian sa Panginoon ng pag-ibig at kapayapaan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ingatan mo po kami sa buong linggong ito, Panginoon, hanggang sa bumalik kami, Panginoon, sa pagtitipon din katulad nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong presensya, ang banal na Espiritu Santo at ang iyong kapangyarihan, Panginoon, at ang iyong pag-ibig masa amin lahat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Praise. Amen. Minsan pa po, muli tayong umawit para sa ating Panginoon. Hallelujah! Bago tayo umuwi, meron pa rin tayong lakas na umawit para sa ating Panginoon. Hallelujah! And it lives. I know the rescue my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah to your name, Lord Jesus. At salamat po sa mga nakasama namin through online.